So inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at tayo po ngayon ay manalangin. Yes, thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Yes, hallelujah Ama. Thank you Lord God. Heavenly Father, we thank you Panginoon sa pinagkaloob mong buhay at araw sa bawat isa Lord God. We believe Panginoon na sa araw na ito Lord God ay patuloy kang magmamanifest sa aming mga buhay Panginoon. We believe Panginoon na sa araw na ito Lord God ay patuloy ka naming mararanasan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we believe, Panginoon, we claim, Panginoon, that the power of your anointing, Panginoon, will manifest sa aming mga buhay, Lord God. Lord, sa araw na ito, Lord God, we canceled out, Panginoon, kung ano man ang nais gawin ng kaaway, Lord God, the negativity, Panginoon, the distractions, Panginoon, ay kina-cancelled out na namin to in the name of Jesus, Panginoon. Lord, sa aming pagsamba, Panginoon, sa aming panalangin, Panginoon, maging sa aming awitin, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ito ay guided na ng Holy Spirit, Lord God. Lord, maging po sa mga, Lord, pati po sa maghahayag ng iyong salita, Lord God, we believe, Panginoon, na ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang anointing, Panginoon, ay magmamanifest sa kanyang buhay, Lord God. Ang salita mo, Panginoon, ay nare-receive na namin ngayon araw, Panginoon. Lord, we believe, Panginoon, na may mababaon kami, Panginoon, hanggang pag-uwi, Panginoon, at ma-share namin sa kanya-kanya naming pamilya, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po naming ibabalik sa inyong pinakamataas na papurit, pasasalamat. In the name of Jesus we pray. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! Ang nagpawin at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, nagkila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di nakontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko nito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso mo. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di nakontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di nakontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad sa garanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo,
sagad sa ngaranan, kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na darama, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Lahat ng kapurihan, Panginoon, ay sa'yo. Lahat ng kaluwalhatian ay sa'yo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Nais ko kay maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, kahit sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko kay maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan, walang hanggan, sasambahin buong laman ng puso ko. Ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin buong laman ng puso ko. Ito ay mamalagi sa'yo. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, hanggang sa'yo ko lang natagpo tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, ibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin buong laman ng puso ko. Ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin buong laman ng puso ko. Ito ay mamalagi sa'yo. Oh, mamalagi. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, hanggang sa'yo ang tunay na kagalakan.
pagsamba ko'y aalam. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Oh, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang, walang hanggang, oh, buong laman mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sa'yo. Oh, walang hanggan, walang hanggan. Sa'yo, walang hanggan, walang hanggan. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Oh, walang hanggan, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Mamalagi. Oh, purihin ka, O Diyos. Oh, sambahin ang ngalan mo. Oh, sambahin ang ngalan mo. Oh, purihin ka. Oh, purihin. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Panginoon,
Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Sige, church, ibigay natin yung pinakamainam na palakpak sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Binabalik namin sa'yo ang pinakawanan sa kapuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Sige. Tayo ay darako, no, sa ating pagbibigay. Sama-sama nating ipanalangin, no, ang ating mga kaloob sa Panginoon. Sige, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah. Yes, Lord, we bless your name. We worship your name, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Patuloy namin, Lord, dinideklara, Lord, ang aming mga kaloob sa iyo, Panginoon. Lord, we offer our offering to you, Panginoon. Dinideclare po namin, Panginoon, Lord, 100-folds, multiplication, Panginoon, sa mga kamay na nagkaloob. Dinideklarahan namin po ito at sineselyuhan, Panginoon, ng iyong pabor, ng iyong provision, Panginoon, Lord, tuloy-tuloy ang iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat kamay na nagkaloob sa gabing ito. Manguna ka, maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga kaloob. Ito ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, tayo lahat ay makakaupo na. Amen. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Even sa lahat po ng mga manonood namin, no? Sa lahat ng mga onliners, magandang gabi po o magandang hapon sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Sige, tayo ngayon ay darako na, no, sa salita ng Panginoon. No, ang ating pag-aaralan ngayon, no, ito yung aking pinamagatang. Actually, ito na ituro ko na to Sunday services, no. Ito ay aking pinamagatang the indispensable qualities of a leader, or the indispensable qualities of a leader, of a servant of God, even the follower of Christ. Sino dito yung mga servant ni Lord? Lahat ng mga servant ni Lord magsabi ng amen. Amen. So, ang sabi dito, no, indispensable qualities of a leader, ang katangian na kailangan ng isang pinuno. Amen. What is the difference between knowledge and wisdom? Ano ang pagkakaiba? No, sabi dito, no, ang knowledge at ang wisdom.
Siguro dito, pwede natin halimbawa dito yung napag-aralan. Bawat isa sa atin, no, lahat tayo, di ba, nakapag-aral doon sa pag-aaral ba ni Pastor Nobo, doon sa leadership training, no? So, halimbawa dito, napag-aralan mo, no, about leadership or even sa evangelism. No, maaaring ikaw ay nag-seminar patungkol sa evangelism, ikaw ay nag-seminar patungkol sa music, ikaw ay nag-seminar patungkol sa leadership, no? Ang sabi dito, no, sa evangelism, binabasa mo ang patungkol sa evangelism. Nag-aaral ka, marami kang aram about sa Bible, about what is evangelism. O sabi dito, sa evangelism, maaaring marami ka na-memorize na mga verses about evangelism. Ang tawag dyan ay knowledge. Okay? Sa lahat ng ating mga natutuhan, sa mga pinag-atinan natin ng mga seminars, even leadership training, about sa pag-aaral, sa paglago natin sa Panginoon, ang lahat ng yan ay, ang ibig sabihin yan ay knowledge. Meron kang knowledge about sa evangelism, about sa leadership training, about sa prayer, about sa music. Amen? So, ang sabi dito, no, kung ito ay tinatawag na knowledge, ibig sabihin, meron ka ng information. Amen? Meron ka ng information about doon sa natutuhan mo about evangelism, about music, amen? About sa dance, ayan. Meron ka ng knowledge at meron ka ng information kasi na-inform ka na eh. Ano ba ang kahulugan ng prayer? Ano ba ang kahulugan ng dance? Ano ba ang kahulugan ng music? Ano ba ang kahulugan ng pagiging leader? Nandyan po ba kayo? Sabi dito, pero kung hindi mo naman ginagamit, for example, you have a knowledge and information about that skills or that information na natutuhan mo, no? Kapag ang lahat ng bagay na yan ay puro knowledge lang at information, at hindi ito napapractice, ang sabi dito, no, hanggang knowledge na lang yan. Hanggang information na lang yan. Amen ba? And ang sabi dito, ang knowledge, sabi dito, sabi dito, kapag hindi nagamit yan at hindi na-apply sa buhay natin, ang sabi dito, hindi ka wise na Kristiyano. Why? Because ang information at knowledge, nailagay lang siya sa isip mo, pero hindi mo siya na-perform at hindi mo siya na-apply. So, ibig sabihin, kapag walang application sa buhay natin, lahat ng mga natutuhan natin, it means you are not a wise Christian. Hindi ka matalinong Kristiyano. Nandyan po ba kayo? Pero, ang sabi dito, kung ginagawa natin ang lahat ng ating mga narinig, lahat ng mga information, lahat ng mga knowledge na meron tayo. Ang sabi dito, especially kung alam mo na, no, kung yung salita ng Panginoon, ang sabi dito, no, kailangan, sabi dito, ay merong application. For example, kung nasa dance ministry ka, meron ka ng knowledge about dance, sa posture, how to dance, anong kahulugan ng dance. Kapag yon ay knowledge lang at hindi mo na-perform or kaya hindi mo siya na-practice, no? So, ibig sabihin, hindi siya mag-work sa'yo. Why? Kasi nga, wala siyang application. Kahit lahat ng dunong sa dance, no, lahat ng mga explanation about dance, kapag walang application, personal sa'yo, no, hindi ito mag-workout. Amen? So, ang sabi dito, no? Pero, kung ang lahat ng bagay na to, sabi dito, na ginagawa natin yung information, yung data, ano pa, yung knowledge sa lahat ng ating mga natutuhan, ang sabi dito, no? At ito ay in-apply natin, no? Ano yan? Sa mga doktrina, anuman theology, o interpretation na meron ka, na nai-interpret mo kung ano yung pinag-aralan mo, kapag walang application, sabihin mo sa katabi mo, it's useless. Kasi sabi ng Santiago, faith without work is, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen? Nandyan ba kayo? Now, sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, NIV, for the Spirit of God gave us
does not make us, sabi dito, to timid, but give us power, love, and self-discipline. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sa Luke chapter 22 verse 6 NIV, instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. Sabi dito, leaders sometimes forget what's like to serve others. Sometimes, no? Nakakaligtaan natin, especially kapag tayo ay meron na tayong position sa church, no? Binigyan tayo ng pagkakataon, no, na mapagkatiwalaan, no, ng mga pastor natin sa anumang larangan ng ministry na meron tayo, no. Sometimes, no, ang akala natin doon na natatapos, no. At kapag meron ka ng position sa church, no, parang sinasabi mo it's about time. Kung ano yung ginawa sa akin, gagawin ko naman doon sa mga nasasakupan ko. Sometimes ganun yung thinking natin. No? But ang sabi dito, but the Bible, no, ang Biblia mismo, no, ay nagtuturo about sa mga verses about sa leadership, no? But Bible verses on leadership call the leaders to be like those who serve as well. Amen. Tinawag tayo, kailangan malinaw sa bawat isa sa atin na kaya tayo tinawag upang maglingkod, hindi para paglingkuran. Hello, church. Uulitin ko. Tayo ay tinawag, katulad ng ating Panginoong Hesus, bago pa tayo naglingkod, una nang naglingkod ang Lord. Amen? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng otoridad dito sa lupa ay ibinigay sa ating Panginoong Hesus. Amen? But nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, and before that, habang siya ay nagmi-ministry dito, makikita natin yung buhay na talagang siya ay naglingkod. Amen. He has a servanthood. Amen. Sa kanyang buhay. Amen. Kaya nga, ang Biblia mismo ay itinuturo sa atin, no? It's not about position, it's not about the power na meron tayo. Bagkus, ang sabi dito, ang gusto ni Lord Jesus, kung ano yung nakita natin sa Kanya, kung ano yung binabasa natin patungkol doon sa ministry ginawa niya dito, ang sabi ni Lord, ay ganun din daw na dapat yung ating gawin. Amen. To serve others. Amen. In James chapter 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sabi dito, ibaba natin. Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Ang sabi dito, then the Lord, si Lord Jesus mismo, no, ay ililift up ka niya. Amen. Kung titingnan, baybayin natin. Sige, ano muna tayo? Magkaroon muna tayo ng ng evaluation. Yan. Nung una tayong nakarating dito sa church, no? Ano yung experience natin bago tayo naging part, o kung training ka na ngayon, kung trainees ka na ngayon sa anumang larangan ng ministry, ano yung character mo before nung pagpasok mo dito? No, baybayin mo. Alalahanin mo yung sarili mo. Ano ba yung sarili ko dati nung wala pa ako sa ministry? Ano ako dati nung hindi pa ako nagsaserve kay Lord? Siguro, no, meron dito, no, na mahiyain. Pero ngayon, kapal mooks. 'Di ba? Yung pag tinanong mo yung pangalan, kulang na lang. No? Parang ayaw na sumagot. No? Tapos, ano pa ba? Yung pag tinanong mo, kumusta ka? Titingnan ka lang niya, mubalo nung ating niyang yaburiki ka o wala, di ba? Lahat tayo na-experience natin yan. Why? Because tayo ay nagsisimula sa Panginoon. And through that, sa proseso na ginagawa ng Panginoon sa atin every day, not only now, but every day na ginagawa natin para sa Panginoon, naniniwala ako, ang bawat isa sa atin ay nag-grow. Kasi kung ang bawat isa sa atin, no, sa pagkakilala natin sa Panginoon ay walang growth, wala kayo ngayon dito. Kaya kayo nandito ngayon, it means may ginagawa si Lord. Amen. Until now. Amen. Kaya nga ang sabi dito, no,
kailangan tayong magpakumbaba, no? It's not about any position that you have, no? Anumang posisyon na meron ka ngayon, no? Sabi dito, matutuhan daw na tayong magpakumbaba. Kasi kung kailan ka nagpapakumbaba, doon ka itataas ni Lord. At ang sabi ng Bible, ang lahat ng mga nagmamataas ay kanyang. Kaya nga sa proseso na ginagawa ng church sa bawat isa sa atin, talagang dumadaan tayo, tinuturuan tayo ng church, especially our character, our behavior. Amen? Amen ba? Kaya nga dito ang sabi, this is one of the Bible verses about leadership. That is quick and to the point, no? Sabi dito, the Bible verse also on leadership carries an important reminder about humility. Bakit napakahalaga sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon ng humility? Amen? Kasi ang sabi dito, for the Christians, this means putting God first. Inilalagay natin sa lahat ng pagkakataon na ginagawa natin, no? Sino yung inilalagay natin? Sino yung itinataas natin lagi? Si Lord. Amen? Inilalagay natin, no? Unang-una, itinataas natin ang Panginoon at dinideclare natin, no, sa pamamagitan ng ating pagtaas sa Kanya, dinideclare natin na samahan niya tayo. Sinasamahan tayo ng Panginoon because yun yung ating dinideklara. Amen? Bakit tayo na sinasabi natin sinasamahan tayo ng Panginoon? Kasi every now and then we have devotion. Amen? Amen ba? At sabi dito, no, madalas naririnig nyo ito, especially kay Pastor Jing, lahat, no, kapag binigyan tayo ng pagkakataon ng church o ni Lord na bigyan ng isang posisyon na ibinigay sa atin sa church, no? Ang tanong dito, naihahandle ba natin ito ng mabuti? No, naihahandle ba natin yan ng mabuti? Kasi kailangan malinaw sa bawat isa sa atin. Kaya tayo nandito ngayon, hindi dahil dyan sa katabi mo, hindi dahil sa kanan o kaliwa. Kaya ka nandito, unang-una, si Lord ang dahilan. Amen? Si Lord ang dahilan, kaya tayo ngayon ay nandito. Amen? Amen ba? And then, ang sabi dito, ipinagkakatiwala natin, no, ang lahat ng bagay sa Panginoon. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, apart from you, ano sabi niya? We can do nothing. No? Lahat ng bagay, kapag wala si Christ sa mga buhay natin, no, lahat yan, no, walang saysay, walang kwenta. Nagkakaroon ng magandang kwento o kwenta yung ginagawa natin kasi kasama natin si Christ. Amen? Doon sa paghubog na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, ano ba dapat, no? Ano ba talaga dapat, no? Ang katangian ba ng isang leader, no? At ano ba yung katotohanan, no, na dapat talagang makita sa isang leader? Unang-una, sabi kanina, kailangan we have a humility heart. Meron tayong pusong laging mababa. Sabihin mo, mababa. Ano man yung larangan na meron ka ngayon, kapatid, no, lagi nating isipin kung saan tayo nagsimula at i-acknowledge natin yung mga tao na ginamit ng Panginoon, kaya tayo ngayon ay nandito. Hawakan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ina-acknowledge kita. Isa pa, sabihin mo, na-appreciate kita. Ulit, na-acknowledge kita, na-appreciate kita, kasi mahal kita. Amen? Nakukuha ba natin? And then, ang sabi dito, no, a leader must be clear on at least 2 areas of truth. Ito yung katotohanan na dapat na nakikita, na sumisimbolo, no, ng isang leader o isang followers ni Christ. Number 1, first, truth about the right direction. The leader does not waver of the question, where should I go? Amen. Bilang isang follower o isang leader, isang lingkod ng Panginoon, kailangan malinaw sa bawat isa sa atin kung ano ang katotohanan na saan ka dinidirect ng Panginoon. Yung right path na kung saan, no, nililid ka ng Panginoon. At ang sabi dito, kailangan ang isang follower o leader o isang mananampalataya, no, ang sabi dito, kailangan hindi nag-wave yung kanyang faith. At hindi nag-wave yung katanungan, no, saan ako pupunta.
Kailangan bilang isang leader o isang bilang followers ni Christ, no, kailangan yung laging decision ng Panginoon ang nasusundan natin. Yung track, yung right track na nanggagaling sa Panginoon. At kapag yung right track na yan ang sinusundan natin, kailanman ka malili. Amen? Kailanman hindi ka mawawala. Why? Because si Lord ang tsuper ng buhay mo. Si Lord Jesus ang nagiging driver ng buhay mo. Wala nang iba. Amen? Amen ba? Nakukuha ba natin? Makikita natin dyan, no, in Genesis chapter 22 verse 1, yung buhay ni Isaac at ni Abraham. Sige nga, basahin natin yan, yung Genesis. Sige, kung meron kayong Bible. Genesis chapter 22. Sige. 22 verse 1. Sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. No, sige, isama natin. 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak niya na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria, umakyat kayo sa bundok at na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. So dito makikita natin dito yung obedience ni Abraham. Diba? Si Abraham, napakatagal nilang hinintay ni Sarah, si Isaac. Yung kung alam niyo yung istorya. Ang tagal na panahon na hiningi nila kay Yahweh na magkaroon sila ng supling. And then ngayon, tines pa rin, no, ng Diyos si Abraham kung yung hihingin niya, no, minsan pa sa kanyang anak, ay gagawin niya. Anong instruct ni Yahweh kay Abraham? Sabi doon, binasa natin, i-offer si Isaac. Amen? I-offer kay Lord si Isaac, yung kaisa-isang anak niya. At saka pag sinabing i-offer, amen, bilang tatay, katagal-tagal mong hinintay na magkaroon ng anak. And then, ibinigay, tapos hihingin sa'yo. No, kung tayo si Abraham, no, ano yung mararamdaman natin? Ay, naku, sinagot. No, siguro, tayo magdo-double mind. Ba, kalwat kayo niya din, tapos, anyaran meren, ba, Lord naman. Ninano ko. Diba? But dito sa verse na to, naghanda pa si Abraham. Makikita natin dito, alam nyo bakit na gano'n na lang yung obedience, na meron siyang obedience heart si Abraham? Alam nyo bakit? Kasi kilala niya si Lord. Meron siyang intimate relationship kay Yahweh. Sa tagal-tagal niyang kasama si Lord, no, meron siyang covenant, every time na nangungusap siya doon sa Sodom at Gomorrah, nagpatawaran sila. Amen. Ano pa yung ginawa niya? Pinagpala si Abraham. Kumbaga meron silang talagang relasyon, no, ng Diyos. Kaya nga makikita natin dito, hindi nag-double mind si Abraham na gawin yung ipinapautos ni Lord sa kanya dahil kilala niya yung kanyang Diyos. Ibig sabihin, pag kilala niya yung kanyang Diyos, meron siyang intimate relationship kay Lord. Tanong ko ngayon, meron ba tayong intimate relationship kay Lord? Close ba tayo kay Lord? Totoo. Kung talagang meron tayong relationship kay Lord o close tayo kay Lord, kailangan hindi nag-wave yung faith at belief natin sa Panginoon. Kailangan bilang isang leader o tinawag ng Panginoon, ang turo sa atin ngayon, kailangan panghawakan natin yung katotohanan sa ating pagtawag. Panghawakan natin, may pinagdadaanan ka man, no? Meron ka mang problema, may pinagdadaanan ka man, meron man hinihingi si Lord doon sa iyong sitwasyon. No? Ang sabi dito, kailangan yung pananampalataya at paniniwala mo sa Panginoon, nakastick yun. Amen. Kailangan ang sabi dito, hindi nababago. Amen. Yung relasyon at yung closeness natin sa Panginoon, katulad yan, na-advance ang yung pagpasok sa eskwelahan. No? Nawa, no, ngayon sa gabing ito, ganito yung bilang natin. Nawa, sa pagpasok niyong muli,
May isang kwento dyan eh. Gusto nyo marinig yung kwento? Gusto nyo marinig? May isang kwento about doon sa nag-aalagang itik at saka doon sa pastor. Pumunta yung pastor doon sa nag-iitik, ang sabi niya, "Hello, Brad! Church mo." Sabi nung nag-iitik, "Pastor, pasensya na po. Pastor, pasensya na po. Kasi hindi po ako makaalis kasi walang nag-aalaga sa mga itik ko." "Ah, ganun ba?" sabi nung pastor. Umalis uli yung pastor, and then the following week, dumating na naman. "Hello, brother! Tara, church tayo." "Ay, pastor, kasi po, hindi po ako pwede ngayon." "Oh, bakit?" sabi ng pastor. "Darating po kasi yung feeds, yung pagkain ng mga itik. Pag po kasi walang dinatnan dito, yung nagdi-deliver ng itik, baka po walang makain yung mga itik ko." Sabi nung pastor, "Ah, ganun ba? Sige, Brad, next time na lang." Gusto niyo pa ulit? Bumalik ulit yung pastor. "Hello, Brad! Oh, siguro naman ngayon pwede ka nang mag-church." "Ay, pastor, pasensya na po. Pasensya na po, pastor. Kasi po, yung pong mga itik ko, nangingitlog na. So ngayon po, pagsasama po ako sa inyo, baka po nakawin yung mga itlog." So to make the story short, ang sabi ng pastor, "Okay, sige. Next time na lang." Tumagal-tagal-tagal yung panahon, inihintay yung nag-aalaga ng itik, yung pastor. Hindi dumarating. Ngayon, ang nangyari, namatay yung nag-iitik. Diba? Pag tayo ay nawala dito, mabuti man o hindi, yung ating ginawa dito, haharap tayo kay Lord. Tama ba? Namatay yung nag-iitik. Humarap siya kay Lord. Ngayon, pag akyat niya sa heaven, nakita niya yung pastor nasa loob kasama ni Lord. Sabi nung nag-iitik, "Ano pong ginagawa ng pastor ko dyan?" Sabi ni Lord, "Na-rapture siya. Na-rapture siya." Na-rapture po siya, hindi siya namatay. "Hindi," sabi niya. Sabi ni Lord, "Naalala ko pala. Kaya pala hindi mo alam na na-rapture yung pastor mo kasi busy ka." Nakuha niyo yung kwento. And sometimes, may mga pagkakataon sa atin na yun yung mga dinadahilan natin. Amen? And if we want to grow more sa Panginoon, kaakibat niyan, ay yung sakripisyo. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, kasama tayo doon sa pagbuhat ng krus. Araw-araw naniniwala ako, meron tayong krus. Diba? Meron tayong krus na dinadala. Ano yung mga krus na dinadala na yan? Sometimes, katulad yan, mag-aaral na kayo, sometimes nagtatrabaho kayo, sometimes may problema sa pamilya. So ang sabi dito, normal yan, araw-araw. Kaya nga sabi ni Pablo, kailangan natin pasanin ang kanyang krus. Amen? To test our faith, to test yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen ba? Nandyan ba kayo? And ang sabi dito, makikita natin dyan, si Abraham, talagang ibinigay niya yung anak niya, yung hiningi sa kanya, ibinigay pa rin. At nawa sa bawat isa sa atin, kung meron man pagkakataon sa mga buhay natin, nawa sa bawat isa sa atin, sabihin mo sa katabi mo, kailangan stick natin yung paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Bilang isang mga followers, bilang isang tagasunod ni Kristo, sino rito yung mga tagasunod ni Kristo? Kailangan ng bawat isa sa atin, hindi tayo nagkakaroon ng amnesia. Amen? Nagkaroon kayong amnesia yan, eh? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ali ko magka-amnesia, pastora. Amen? Number 2, second truth. Truth about how to get there. Kanina, saan ka pupunta? Amen? Kailangan yung direksyon ng Panginoon, alam mo. Sa iyong ministry, ano ba yung nabivision mo?
Ano ba yung nakikita mo? Anong pangitain na nakikita mo sa ministry mo? Amen? Amen ba? Now, sabi dito, kailangan alam mo saan ka patutungo. Now, dito sa pangalawa, paano ka makakaparoon doon sa pupuntahan mo? The leader does not, sabi dito, no, the leader does not waver. Again, the question, what values and practices will get answer? Pag naroon na ako, paano ko no, ipapractice o ano yung mga values na kailangan kong panghawakan? No, kapag ako ay naroon na o meron nang ibinigay na assignment sa akin, paano ko ito i-handle? Ano ang aking gagawin? Sabi ka rin doon sa number 1, kailangan you know your direction. Amen? Kailangan yung direction ng Panginoon ang susundan natin. Kapag alam mo yung direction mo na nanggagaling sa Panginoon, kailangan man hindi ka mawawala. Amen ba? Why? Because the values, ituturo ng Panginoon yung mga values, yung mga practices na kailangan natin gawin bilang isang leader at isang follower ni Christ. Amen? At ang halimbawa natin dito ay ang ating Panginoong Jesus. No? Kung paano siya nagturo no, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga disciples. Amen? Yung mga, kaya nga kung wala kang dito, kung wala yung Holy Spirit sa'yo, ang Bible sobrang matalinghaga. Amen. Kaya nga kung wala yung Holy Spirit sa'yo, hindi mo mai-interpret, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. But we are blessed. Sabi ng Bible, the temple of the Holy Spirit ay nananahan sa atin, kaya naiintindihan natin at naunawaan natin kung ano yung binabasa natin. And every time we read the Word of God, merong Rhema word. Amen. Merong Rhema word na ibinibigay sa atin si Lord. Amen ba? Amen. Nakukuha ba natin? Ang sabi dito, no, tinuruan ni Jesus yung mga disciples paano baguhin yung mga attitudes and character nila. And ang sabi dito, taught them about the truth of the story about the Bible. Itinuturo lagi ng Panginoon kung ano yung istorya, kung ano yung nilalaman ng Biblia, kung ano yung interpretation ng salita ng Diyos, para sa kanila, sa kanilang mga gagawin pa sa mga susunod na panahon. Kaya nga, alam niyo yon, nung mawala na ang ating, si Lord Jesus dito, nung wala na siya dito, nag-ascend na siya, alam niyo yon, sino yung pumalit sa kanya? Yung mga disciples niya. Wala na yung mga disciples niya ngayon. Sino ngayon yung nandito? Sino? Sino naniniwala na siya yon? Wala yung mga disciples. Sino yung gagamitin ni Lord sa panahon na to? Hanggang sa muli ang pagbabalik. Tayo yon. Amen? Sabi dito, to lead, to relate to people in such a way they trust your character. Kapag, di ba, SOP yan. Kapag sa church, especially mga kabataan, sino yung president ng youth? Wait lang. Amen. As a leader ng mga kabataan, as a leader ng church, yung ating mga miyembro, malaki yung expectation nila sa atin. Amen. Sabi dito, to lead is to relate to people in such a way that they trust your character. Amen. Kailangan nakikita. Walk the talk, talk the walk. Ulitin ko. Kung ano yung sinasabi mo, nilalakaran mo. Kung ano yung nilalakaran mo, sinasabi mo. Kaya, talk the walk, walk the talk. Nakukuha ba natin? Ngayon ang tanong, napagkakatiwalaan ba tayo doon sa karakter na meron tayo bilang isang pinuno o bilang isang leader na tinitingnan, tinitingalaan ng mga taong nasa ibaba natin? Iiwanan ko yung katanungan na yan. Ano pa? Trust your character, convictions, competence, and care to take them in the right direction. Wow. Big word yon. Saan mo dinadala ngayon? Kung meron tayong posisyon, saan natin dinadala ngayon? Yung ating mga flocks. Nasa tamang right direction ba yan? No? Meron bang conviction na nararamdaman sila sa'yo? Ako kasi naniniwala ako dito
kapag minahal mo yung mga tao sa ibaba mo, hindi kailangan, tawag doon, hindi kailangan ipilit na mahalin kanila. Why? Because they have conviction. Mararamdaman nila yung totoong pagmamahal na nanggagaling sa'yo. Di ba? Sabi mo, di ba? Ako kasi ganun yung pananaw ko eh. At ang pagmamahal, hindi, kusang binibigay yan. Kaya nga sabi ng Bible, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Amen? Nakukuha ba natin? Ang pagmamahal ay kusang binibigay. At lahat ng mga nasasakupan natin, nararamdaman nila yan. Amen? Yun mo uli yung katabi mo, kung ramdam niya, yung pagmamahal mo. Ramdam niya ba? O sige, ramdam niya ba yung malasakit? Ramdam niya ba yung pagmamahal? Amen? At yun yung isang bagay na gustong makita ni Jesus sa atin. Kasi sabi ng Bible sa John 3:16, ang sabi doon, ibinigay niya yung alin? Yung kanyang kaisa-isang anak, di ba? Yun ang pangako niya sa atin. Ang sabi niya doon, kung sino man ang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Ang bawat isa sa atin, minahal tayo ng Panginoon. Amen? Minahal tayo. Kasi kahit ano yung tawag doon, character natin o yung behavior natin, tawag doon, moody tayo. Mapali kang ngeni, putang ating kang pagdalanan, alaka kang Lord. Pero hindi nababago yung pagmamahal ng Lord sa atin. Nababago ba yung tingin ng Diyos sa atin? Hindi. Amen? Nababago ba? Hindi. Ang nababago, tayo. At ito yung itinuturo sa atin ngayon, no, ng salita ng Panginoon. Ano yung sinasabi niya dito? No, kailangan, no? To lead is to relate to people in such a way that they trust. Pinagkakatiwalaan ba yung karakter o yung ugali mo? Yung behavior mo? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Napagkakatiwalaan ba yan? Especially sa commitment. Commitment, oras. Ano pa? Commitment, oras. Kung ano yung sinasabi ng mga pastor natin, ng mga nagme-mentor sa atin, paano natin tinatanggap yung mga advices nila in negative into positive. Ano pa? Sabi dito, conviction, confidence, and sabi dito, care to them. Take them into the right decision. Amen. Dinadala natin. As a leader, dinadala natin. Bilang isang mga pastol, yung ating mga tupa, no, saan natin inililid, saan natin dinadala. Amen. Nakikita ba sa iyo itong pagtitiwala na to sa pamamagitan ng ating mga attitude, sa mga conviction, sa competence na meron tayo? Iiwanan ko uli sa inyo yan. Now, meron tayong 4 C's. Ano yan? Character, who you are. Amen. B, your convictions, what you believe. Yan, napakahalaga yan. C, competence, what you can do. Letter D, care. How you value others. Itong tatlong C na to, yun yung bumubuo sa ating character. Bumubuo sa pagkatao natin na kung saan na mas lalo tayo na magagamit mightily para sa Panginoon. At itong conviction nito, nakikita ba sa'yo kung ano yung pinaniniwalaan mo? Amen? Yung conviction na to, grabe itong leader ko na to, kahit anong pinagdadaan, kahit busy man yan, hindi ko siya nakikita na mapanghinaan ng loob. Yan, yung mga ganyan. Meron ba kayang ganun dito? No? Kahit madami siyang ginagawa, kahit busy siya, pero yung commitment niya sa akin, yung commitment niya doon sa mga member niya, hindi niya nakakalimutan. Sabihin natin, wow. No? Sabihin natin, Lord, ako yun. O, may nako, boses. Yeah? Amen? Hallelujah. Ano pa? Confidence. Ano yung maitutulong mo? Pastora, ano po yung maitutulong ko? Amen? Sarap nun. No? Kasi ako lagi akong ganyan eh. Mayroong mga activities. Ano ba yung kaya kong gawin?
Meron na ba tayong tawag doon sa isang gawain and then sinabi natin sa ating leader, ano yung kaya kong itulong? Amen? O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, nasabi mo na ba yun? Ano yung pwede kong itulong? And the last C, yung care. Pag-aalaga. Paano natin vina-value yung mga taong nasa paligid natin? Amen ba? Nakukuha ba natin? At itong forces na to, ito yung bubuo, no? Ito yung bubuo sa pagkatao natin at ito yung bubuo, no, sa ating pagsunod sa Panginoon, no? At kapag itong forces na to, no, talagang nagamit ito for the glory of God. Alam niyo 'yon, makikita natin yung resulta. Ano yung resulta na makikita natin? Sa kabila ng mga kabisihan natin, no, ituturuan tayo ng Panginoon na kung paano yung commitment natin, mas lalo itong ma-develop sa atin. Amen? Amen ba? So kailangan, no, ganun yung gawin natin. Kailangan, kapag alam natin na ito yung bagay na pinapagawa ng Panginoon, katulad ni Abraham, kailangan hindi tayo nagdo-double mind, no doubt. Nagkaroon ba ng doubt si Abraham? Wala. Why? Because he know his God. Alam niya kilala niya yung kanyang Diyos. Ngayon ang tanong ko, kilala niyo ba si Lord? Kasi kung kilala natin si Lord, no, hindi magbabago. Hindi magbabago yung response natin doon sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin. Ang tanong ngayon, no, tayo ba ay hulirang katiwala? No? Doon sa pinagkatiwalaan sa atin. Doon sa pinagkatiwala sa atin, paano natin to nahahandle? At naniniwala ako, bawat isa sa atin, kailangan hindi nawawala yung vision at mission natin, bakit natin ginagawa to. Not for the sake sa sarili natin, kaya natin ginagawa ito kasi gusto natin maging bahagi pa. Alin? Sa expansion ng kaharian. Through me, kailangan malito, through me, magagamit ako para sa expansion ng kaharian ng Diyos. Amen ba? Amen po ba? Nakukuha natin. Kaya nga ang sabi dito, bilang isang leader, kailangan nakaka-relate ka kanino sa mga taong nasa paligid natin. Itang balo mo nung okay ya o wali. Yun ay conviction. Bawat isa sa atin, meron tayong conviction. Kung yung mga anak mo, di ba, yung mga anak mo or kaya kapatid mo, alam mo, sa mga kapatid mo, alam mo kung meron sino yung may pinagdadaanan, kilala mo la bawat ugali, di ba? Di ba? Alam mo kung may pinagdadaanan, alam mo kung ano yung pinagdadaanan nila, kung kumusta nyo la ba? Pachelamig Church, especially kabataan, Pachelamig Church diatang aliwa, kukumustang tala ba? Diba? Or sometimes, yan naman part kayang grupo ko, bahala nitang leader na. Diba? At ito yung itinuturo, to lead is to relate to the people around us. Kailangan nakaka-relate ka doon sa mga tao sa paligid mo. Amen? Ano pa? No, sa pamamagitan nakaka-relate ka doon sa mga tao sa paligid mo and then, nakikita nila. Yung alam mo yon na kapag kinausap mo sila, parang ikaw yung sandalan nila. Parang lumalakas yung loob nila pag nakikita ka nila. Alitang, akakitda ka, mas lalo lang mamroblema. Kailangan, di ba? Kasi yung sinasabi niya dito kailangan nakaka-relate ka dun sa mga taong sa paligid mo, especially yung mga nasasakupan mo. Lawe, damo, balo mo. Pache mo lang, ikit ko kumustan mo lang, no ka rin la. Amen. Nakapasakop ito dun sa 4C. Amen. Yung tawa mo lang, smile mo lang, lakas nila. Sana ganun. Diba? Totoo naman ito. Yung titingin lang sila sa'yo, tapos yung ngiti mo, totoo, hindi ngiting aso. Alam mo, mararamdaman nila yung pagmamahal mo. Amen? Nakukuha ba natin? Parang pag meron silang pinagdadaanan, pag nakikita ka nila, parang
Sarap nun, ha? Amen. At eto pa, kapag meron mo silang pinagdadaanan, nakakalapit ba sila sa'yo para sabihin yung pinagdadaanan nila? Meron na bang nangyaring ganun dito? Amen. Sabi dito, they trust your character. Pinagkakatiwalaan yung character na meron ka. At yun yung isang role ng isang leader. Kaya nga tinawag kang leader, you are capable to lead. Amen. Amen. Kaya nga pag sinabing leader ka ng church, ibig sabihin, malaki yung expectation sa'yo ng mga taong nasa likod mo. Ako na naman bubulag. Amen. Kaya nga hindi basta-basta yung nagli-lead. Kaya nga tinawag kang leader, may kakayahan ka to lead the people. Pastora, ako pa naman pumayaring Niagara. Naalala niyo si Moses? Nung na-isolate siya? At dun sa isolation niya, na siya ay nasa disyerto, yun pala ay proseso ng Diyos sa kanya para doon sa malaking ministry na gagawin niya pagbalik niya sa Egypto. Sabi niya kay Lord, ako yung gagamitin mo, ako nga biyasang magsalita. Utal-utal ko. Ako major king English para pakisabyan kay Pharaoh. Nang sabi ng Lord, Moses, mo sasabihan yan. Meron nang naghihintay sa'yo na magsasalita para sa'yo. Amen? So, wag natin limitahan yung pwedeng gawin ng Lord sa buhay natin. No? Wag nating limitahan yung pwede bang gawin ng Lord sa atin. Di mo pala alam, ikaw yung magiging pastor ng mga kabataan. Hindi mo pala alam, no? Hindi mo pala alam na ikaw yung susunod, nahahawak sa mga kabataan. Wow, sino kaya yun? Hindi mo pala alam, ikaw yung susunod na magiging worship leader dito. Di mo alam, ikaw na yung susunod na tan. Amen? Si Gia, 10 years from now, 5 years from now. Amen? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung pangitain na kailangan ganyan tayo nag-iisip? Kayo mo mag-isip nung nanitang ngeni. Nag-isip kayo beyond that. Amen? Even in our ministry. Ito na yung nangyayari sa ministry natin. Ito na yung nangyayari sa ministry ko. Paano pa natin ito palalawigin? Paano pa natin ito i-explore? Amen. Sino yung magbibigay sa atin ng right direction? Si Lord. At kapag binigyan ka ng right direction ni Lord, alam mo yon, lahat maayos. Amen ba? Nakukuha ba natin? At habang tayo ay nandito, i-enjoy natin, no, yung pagiging kabataan natin kasama si Lord. I-enjoy natin yung buhay natin. If you are young professional, no, i-enjoy natin yan with the Lord. Amen? Kung nagtatrabaho ka na, i-enjoy natin yan. Bigyan natin ng part, no, si Lord. Yun ang buhay na masagana para sa akin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, lagi natin sinasama si Lord. At hindi naman magpapahuli si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Ano yung forces? Character, convictions, competence, and care. Okay, conclusion. A good leader, sabi dito, encourage the followers to tell him what they need to know. Sabi dito. Ang isang leader daw, ano sabi niya? Ano yung character niya? Kailangan nag-encourage siya sa kanyang alin? Sa kanyang mga tagasunod. At sinasabi niya o tinatanong niya, ano pa?
no, ang kailangan nilang gawin. Amen? And then, sabi na, hindi, sabi dito, kung ano lang yung gusto nilang marinig. Amen? Tandaan natin, church, no? Kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, maraming pakikibaka. Yung ating maririnig, yung ating makikita, amen, talagang hahamon sa pananampalataya natin. At bilang isang tagasunod o isang leader ni Lord, ang sabi dito, no, na gustong maglingkod kay Lord, sabi dito, hindi alisin daw natin sa isipan natin kung ano lang yung gusto natin makita o yung kung ano lang yung gusto natin marinig. At habang tayo ay nandito, no, nakapasakop pa rin tayo sa ating, meron tayong mga pastor, meron tayong mga leader na nakapasakop sa atin. Ang sabi dito, kailangan matutuhan natin, no, yung pagrespeto at pagsunod sa kanila. Why? Because sila yung iniligay ni Lord dyan, no, to mentor us, to feed us. Amen ba? Amen ba? Sabi dito, the measure of a leader is not the number of people who serve him. Ang totoong leader daw, hindi na measure sa dami ng kanyang nahahawakan. Marami nga yung nahahawakan mo. Amen? Sabi dito, hindi sa lawak na dami ng iyong hinahawakan. Hindi nasusukat doon. Ang sabi dito, but the number of the people he serves. Amen? Kailangan matutuhan natin. Sino dito yung tinawag para maglingkod? Hindi para paglingkuran. Diba? Amen ba? Amen? Amen ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, crisis doesn't necessarily make our character, but certainly does to reveal it. Amen. Leaders touch a heart, they ask for a hand. Sabi dito, wow, sana all. Yeah? Yung daw pong totoong leader, kailangan nahihipo niya yung mga taong nasa paligid niya. Tingin po kayo sa akin. Amen? Ulitin ko, yung totoong leader, kailangan nahihipo niya yung mga taong nasa paligid niya. Bakit kaya nahihipo niya? It means, no, yung puso niya ay nakalaan para sa kanila. Nakatuon yung puso ng leader doon sa mga nasasakupan niya. Hindi kung ano yung makukuha mo para sa kanila. Kung ano yung kayang ibigay mo para sa kanila. Yun yung totoong leader. Yun yung totoong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. At nawa, no, sa bawat isa sa atin ngayon, itinuturo sa atin itong pinag-aralan natin, no, na anuman, no, saan man tayo dadalhin ng Panginoon, no, mag-aaral man tayo, magtatrabaho man tayo, o anuman yung mga ginagawa natin. Church, wag nating kalilimutan. No? Wag nating kalilimutan yung mga sinabi ng Lord sa bawat isa sa atin. Kasi naniniwala ako, merong pangitain ang Lord sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa akin. No? Bawat isa sa atin, may pangitain ng Lord sa atin. Ngayon, ang gawin natin, i-explore natin yan. Wag nating hayaan na, ang tawag doon, lalayo sa presensya ng Panginoon. Pagpatuloy pa natin yan. At kapag tayo ay mas lalong kumapit, no, doon sa panawagan ng Panginoon, kumapit doon sa plano ng Panginoon, makikita natin na masasabi natin, ay, hindi pa pala, metong pang-awos mo ka na, O Lord. Ini-next level ka ng Panginoon. Sabi dito, sa salita ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan ng Lord sa malaki. Amen. Sino kaya yung susunod na yon? Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name, O Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa oras na to. Yes, Lord Jesus. We exalt your name, O God. We bless your name, O Jesus. Hallelujah. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na to, Lord, sa patuloy na pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na kami ay kabilang, Panginoon, sa mga tinawag mo. Lord God,
para mas lalo, Panginoon, na magamit anuman ang kakayahan na meron kami, Panginoon. At sa oras na to, Ama, patuloy namin, Lord, siniset, Panginoon, ang aming isipan, siniset ang aming mga puso, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa aming mga kabataan na nandito ngayon, Panginoon. Lord, you know their heart, oh God. Kilala mo ang bawat isa. Lord, nangungusap ka sa bawat isa. At ang aking dinideklara, Panginoon, Lord, ay hindi kailangan magbago, Panginoon. Lord, yung kanilang behavior, yung kanilang pagtitiwala sa iyo, Lord, yung kanilang commitment sa iyo, Panginoon. Lalo't, Panginoon, kapag nagsipagpasok na po sila sa kanilang mga pag-aaral, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na nanonood, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Lord, sa oras na to, katulad ni Abraham, Panginoon, Lord, patuloy namin, Lord God, na dalangin namin, Panginoon, Lord, anuman, Panginoon, yung commitment, Panginoon, Lord, na meron kami, Panginoon, na nag-confirm kami sa iyo, Panginoon, Lord, kailangan hindi ito mababago, Panginoon. Dinideklara po namin, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, Lord, your conviction, Panginoon, your right direction to us, Lord God, ang siyang patuloy na mag-lead sa amin, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon. So, Lord God, sa larangan ng aming paglilingkod sa iyo. Sige, taas natin yung mga kamay natin, sabihin natin, Lord, ngayon sa Panginoon, Lord, thank you. Salamat, Panginoon. At sa oras na to, Ama, sa lahat ng mga anak mo na nandito ngayon, even sa aming mga onliners, I declare and declare right now, O God, your direction, O God, be upon them, Lord, right now, in the name of Jesus, Lord. Hayaan mo, Panginoon, Lord, through their character, your conviction, your care for them, O God, right now, be moved, Lord, in their lives. Saan man mo sila dadalhin, Panginoon, Lord, ang apat na sis na to, Panginoon. Lord, ang aking dinideklara, Panginoon, na mag-manifest, Panginoon, sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Panginoon, Lord, akong dinideklara, Panginoon, yung protection, Lord, sa kanila. Lahat, Panginoon, Lord, sa kanilang pag-uwi, Panginoon, dinideklara ko, Panginoon, sa oras na to, Lord, ang iyong protection, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, Panginoon, Lord, your provision and your favor to them, Lord, right now, God. Be moved in their lives, O God, in Jesus' name, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin, Lord God, ibinabalik sa iyo ngayon, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagluwalhati sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede